Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong kamanggagawa at kapatid sa Panginoon, Brother Paul Dito Jose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word of God. And as always, we are thankful sa Panginoon sa kanyang mga biyaya sa atin, sa kanyang patuloy na pagkakaloob ng mga pangangailangan natin, pagsustento sa atin. And we know na tayo ho ay nagpapatuloy sa pananampalataya because God is the one who is preserving us. We persevere in the faith because God is actively preserving us. Ano ho? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, walang makakaagaw sa atin sa kanyang mga kamay. Therefore, it implies that we are in Christ's hand. Nasa kamay niya tayo. And there is that active protection ng ating Panginoon sa atin. Ika nga ho ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 5, we are kept by the power of God. So, salamat sa Diyos sa mga katotohanan ito. And as the scripture tells us, we walk by faith and not by sight. Though marami tayong nakikitang mga problema, marami tayong kinakaharap ng mga issues sa buhay na ito, believers walk by faith. We view things in the lens of faith, and that is based upon the truths of the Word of God. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga katotohanan niya na patuloy na itinuturo sa atin, sa liwanag na patuloy niyang binibigay sa kanyang mga salita, patuloy na humuhubog sa atin bilang mga mananampalataya at nagbibigay sa atin ng matibay na angkla, solidong tungtungan, anuman yung ating mga kinaharap sa buhay pananampalataya. Well, bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi, which is a continuing series ng mga marka ng tunay na Kristiyano, or how can I know that I am a true Christian, or how can we grow more in our assurance of salvation. Ay ilang mga paalala ho muna sa atin hong mga kapatiran na maya ho, pagkatapos ng ating time in the Word, sometime around 7 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng ating online prayer meetings through Facebook room. So please wait na i-post ko ho yung mga link sa ating mga group chats and ating sa church FB group. Ipopost ho natin yan upang tayo ho ay magkasama-sama sa pananalangin. And if you can try to encourage others na nawa ay tayo ho ay magkasama-sama mamaya sa atin hong konting kamustahan and then prayer requests and praying for one another. Isa pa ho, sa Sunday, ang ating gawain, 8:30 ho ng umaga. It will be live streamed, but I would like to encourage you and even remind you na ang kalooban ng Diyos, if we are able, capable, or allowed even, sa ngayon sa mga pamantayan na ibigay ho ng ating gobyerno, ay as believers, we should be, dapat may obligasyon tayo na dumating at magkasama-sama, maki-fellowship sa mga mananampalataya. And as we have studied last Wednesday, isa sa mga marka ng totoong Kristiyano is a true Christian fellowships with other believers, particularly in the context of a local church. And yun ang itsura ng buhay Kristiyano na ipininta ng salita ng Panginoon. So, I would like to encourage you on Sunday, Lord willing, ay magkasama-sama po tayo sa ating pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. And then, come Sunday evening also, bukas pa rin po ang pintuan ng ating church, 6 to 7:30 or 8 p.m. ang ating hong gawain. And also, that will be live streamed at nawa ay gamitin to patuloy ng Panginoon. Una, para sa kanyang kapurihan, and then sa patuloy na ikatatatag ang pananampalataya ng kanyang mga anak. Pray natin ang mga bagay ho na ito. Pag-pray natin na huwag tayo maging kagaya ng mga Pariseo anong panahon ni Jesus. Ang nguso ay malapit sa Panginoon pero malayo ang puso. So, when we come to worship, let us come prepared. Let us come prepared to hear the Word of God, prepared to worship God. And hindi yun magsisimula pagdating natin dito, kundi magsisimula ngayon pa lang. Let us be in prayer for sa ating worship service, be in prayer sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pray for the preacher,
Pray for the teacher, pray for the brethren, and pray for the entirety ng atin hong gawain on Sunday. And expect God na siya ay tumugon sa mga panalangin natin upang siya ay patuloy na maluwalhati at kumilos sa atin hong mga buhay, sa ating mga mananampalataya. So that will be on Sunday. Ano po? And also, please, ay pag-pray ho natin. Meron tayo isang kapatid sa Panginoon na lumapit sa akin, and he has this burden for a new ministry ng ating church, and it's somewhat like dito ho sa atin hong Facebook, but he is willing to go to utilize YouTube as a social media platform para maging available doon yung atin hong mga pagtuturo. And ito ho ay ginagawa niya of labor of love, and we are thankful for him. And please do wait. Nire-review pa natin and nire-repasuhin pa, and Lord willing, sometime early this year ay mag-launch ho ang ministry ho na ito. So let us be in prayer for that. Ano po? Okay, so tayo ho muna ay dumako sa ating sandali ng pananalangin bago tayo ho mag-forward sa ating pag-aaral ngayong gabing ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli o Panginoon, kami po ay tumitiwala sa iyo. Ikaw ang Diyos na soberano. Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay, at ang iyong kalooban ay matutupad sa lahat ng panahon. Nandyan, Panginoon, ang iyong mga pangako. Nandyan, Panginoon, ang iyong mga katotohanan na aming matibay na tungtungan. Maging sa kapanahunan na napakarami na pwede kaming katakutan. Nandyan ang mga karamdaman, mga aksidente, sakuna, Panginoon, mga iba't ibang mga bagay na wala sa aming mga kamay. Pero alam namin ito'y nasa iyong mga kamay. Tulungan mo kaming tumiwala at magpahinga sa iyo. Lord, ikaw rin po ang mag-ingat sa aming pong mga kababayan, mga kapwa-tao, lalo na mga kapatiran sa bagong kumakalat na bagong variant ng COVID-19. Lord, we know na bago pa man magsimula ang lahat ng ito ay alam mo na hindi ito labas sa iyong soberanong kamay. At kami tumitiwala, Panginoon, na napapaalalahanan ng katotohanan na kung ang ibon na napakamurang halaga ay binibigyan mo ng atensyon, paano pa kami na yung mga anak, yung mga hinirang. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ito na matibay naming masasandalan. At Panginoon, amin pong hinihiling din na mahabag ka po sa aming mga tagapanguna, particularly sa gobyerno namin dito sa bansang ito. Mahabag ka po sa aming presidente, mahabag ka po sa mga tao na namumuno sa iba't ibang mga ahensya, maging sa iba't ibang mga probinsya, hanggang sa pinakamababang mga tagapanguna sa amin pong bayan. Magbigay ka po nawa ng wisdom, magbigay ka po ng takot sa iyo. Nawa, O Diyos, ay malayo sila sa anumang korupsyon. At nawa, Panginoon, ang mga bakunang ito na binibili ay maging safe at maging effective. Nawa, Panginoon, ay ito'y kung loobin mo ay makarating at magamit sa lalong madaling panahon. Lord, amin din pong hinihiling ikaw pumilos po sa aming mga tagapanguna na bansang ito upang sila ay makakilala sa aming Panginoong Hesukristo. Iligtas mo po sila, O Panginoon. Namin din pong hinihiling, Panginoon, ang iyong habag para po sa aming pong gawain on Sunday. Tulungan mo po ang bawat mga mananampalataya na makapaghanda, hindi lamang physically to be here at church, but even mentally, even spiritually, to be in prayer para po sa darating na gawain, to be prepared sa pagpakikinig ng salita ng Panginoon, at ikaw po nawa din ang magpala sa bawat aspeto ng gawain at gamitin mo sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, sa katatatag ng mga Kristiyano at kaliligtas pa ng mga kaluluwa. At sa aming panahon ng pag-aaral ngayong gabi, Panginoon, aming hinihiling ang iyong pagbibigay liwanag. Ikaw po nawa ang magturo sa amin, ikaw po nawa ang humamon sa amin. Kung merong mga bagay na kami ay napapabayaan, ikaw po nawa ang magpaalala, even mag-rebuke sa amin, anumang mga kasalanan. Lord, dalangin po namin na patuloy mo kami pang hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Even through pain, even through challenging times, alam po namin na hindi absent ang iyong kamay, hindi patuloy kang kumikilos sa iyong mga anak. Lord, we do ask for your grace sa aming mga kapatiran doon ng karamdaman,
particularly si Brother Dave Paule. Have mercy upon him. And thank you na ang pain, kanyang karamdaman ay nawala na. And if you will, Panginoon, we ask for your mercy na manatiling ganon, and more so, kung yung loobin ng contraction sa kanyang leeg ay mabawasan, kundi man totally mawala. Lord, alam namin, sa iyo walang imposible. Kung yung kalooban, tiyak ito'y mangyayari. Kaya Panginoon, sa iyo kami tumitiwala. Hindi nawa ang aming kalooban, kundi ang iyong kalooban. Gabayan mo kami, ingatan mo kami, at sa lahat ng ito, ikaw ang patuloy na maitaas. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nais ko kayong anyayahan na buksan muli ang inyong mga Biblia, o buksan muna ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 7, para lang ma-remind tayo. Again, this is where we started sa series na ito. Matthew chapter 7, at simulan natin sa verse number 20. Matthew chapter 7, verse number 20, or actually 21. Matthew chapter 7, verse 21. Kung yung nakita, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name hath cast out devils, and in thy name hath done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So, isa ito sa mga passages na pinuntahan natin to show the great need ng atin ginagawang pag-aaral ngayon patungkol sa mga marka ng tunay na Kristiyano. Bakit? Sapagkat marami sa huling araw, and that is a very sad word to say, that word many, marami, hindi ito kakaunti, marami ang asang-asa na sila ay ligtas, na sila ay kay Kristo, marami ang active sa ministry, marami ang bukang bibig nila si Jesus, marami ang nabubuhay na tila baga naglilingkod sa ating Panginoong Kristo sa pangalan ni Jesus. Ganitong ginagawa nila sa pangalan ni Jesus, ganitong ginagawa nila, but lo and behold, they will be surprised sa huling araw. Ang sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. And that means hindi ko kayo tupa, sapagkat kilala ni Jesus ang kanyang mga tupa. Hindi sila tunay na Kristiyano. Hindi sila tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo. So, again, this is a very important study na kailangan nating seryosohin. Kaya nga ang sabi ni Apostle Peter, give all diligence to make your calling and election sure. Hindi ito isang bagay na trivial, hindi ito isang bagay na maliit, hindi isang bagay na kailangang seryosohin ng bawat isang nagke-claim or nagpapakilalang mananampalataya. So let's have a quick review sa atin mga nakaraang pinag-aralan. Number one, there must be again, these are the marks, and number one, there must be the genuine faith in the true gospel. There must be genuine faith in the true gospel. May tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo. And dinidinan natin palagi na kung meron mang totoong ebanghelyo pero hindi tunay ang pananampalataya, walang pakinabang. Kung meron mang matinding pananampalataya pero hindi sa tunay na ebanghelyo, patungo pa rin sa kapahamakan. So that those two must be present. Genuine faith in the true gospel. And even before considering other marks, doon magsisimula. Anuman ang makita, anumang moralidad, anumang religiosity, anumang knowledge sa salita ng Panginoon, if there's no true gospel, if there's no genuine faith in the true gospel, well, sabi nga ng salita ng Panginoon, ang katotohanan, sang-ayon sa salita ng Diyos, they are not saved. So,
Kailangan mo nang magsimula doon. Handun ba ang pagkaalam? Handun ba ang pananampalataya sa tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? At kung merong tunay na pananampalataya, number 2, there will be a change in the heart. Magkakaroon ng pagbabago ng puso. And ito ang isa sa mga pangunahing katangian ng tunay na Kristiyano sa ngayon salita ng Diyos. He or she loves God. John put it simply this way: we love Him because He first loved us. So that's the cause and effect. The cause is He loved us, and the effect is we love Him. At ang assumption ay ito, ang tunay na Kristiyano, ang taong tunay na karanas ng nagliligtas na pagmamahal ng Diyos, ay mamahalin niya ang Diyos. Hindi pwedeng hindi. Actually, sa Bible, ang hindi nagmamahal sa Diyos, ang hindi nagmamahal kay Kristo, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 16, accursed. Patungo pa rin sa kapahamakan. Then, number 3, kaakibat nito, there will be a love for the brethren. So, may pagbabago ng puso, may pagmamahal sa Diyos. May pagbabago ng puso, may pagmamahal sa kapatiran. 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Again, John did not give any wiggle room. Hindi pwedeng walang pakialam sa kapatiran. If you do not love the brethren, you abideth in death. Nanatili ka sa kamatayan, wala kang buhay na walang hanggan. Maaaring sumunod ka sa isang panalangin, maaaring ikaw ay membro ng isang Christian or Baptist church for many, many years. But if you do not love the brethren, it's a sham. Hindi totoo ang kapahayagan ng pananampalataya kay Kristo. Number 4, there is a change in the believer's life. May pagbabago sa buhay ng Kristiyano, and that is the process of sanctification. Patuloy na binabanal ng Panginoon. It is a process, it is the work of God, it involves the work of man. The goal is Christ-likeness, and the change will manifest in everyday life. So yung kabanalan, ito'y nakikita ang kabanalan, lumalago sa kabanalan ng isang tunay na Kristiyano. And actually, yung ating pag-aaralan ngayong gabi ay very closely tied sa katotohanan ito. Number 5, there will be a change in the believer's walk. So, ito yung point number 5, ito yung characteristic number 5 dun sa point number 4, change in the believer's life. It will manifest in everyday life, and that is daily walk, sa atin hong paglakad, pamumuhay sa araw-araw. At ang sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. If we will look at that verse, that walking after, who walk not after the flesh, but after the Spirit, is not a condition, but an indication. Ang paglakad sang-ayon sa Espiritu ay hindi kondisyon para maligtas, kundi ito'y indikasyon na tunay ngang ligtas. Ang sabi ulit ni Pablo, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. And ano ang karakteristik ng mga taong na kay Kristo Jesus? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Again, that is not a condition for salvation, but an indication of true salvation. So there is that walking. Yun yung pamumuhay niya. Lumalakad sang-ayon sa Espiritu ng Panginoon. Number 6, there will be a change in the believer's relationship with the Word. May bagong relasyon sa salita ng Panginoon. Before, we are rebels against the Word of God. Andun yung ating pagiging rebelde. For the carnal mind is not subject to the law of God, neither indeed can be. And then, ngayong Kristiyano na, we are now in submission to the Word of God. Nagpapailalim. Actually, hindi naman sa nagpapailalim, ginugusto ang salita ng Panginoon. As newborn babes desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby, if so be have tasted that the Lord is gracious. We have truly experienced the grace of God, the saving grace of God, desire the sincere milk of the Word.
Number 7, ano pa ang characteristic ng isang tunay na Kristiyano? There will be a change in the believer's relationship with the world. May bagong relasyon sa sanglibutan. And John puts it this way, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, John used that word love, nandun yung pagmamahal. At inuutusan niya ang mga Kristiyano, huwag mahalin ang sanlibutan at ang mga bagay na sa sanlibutan. Bakit daw? Dahil kung ang sino man ay nagmamahal sa sanlibutan at sa mga bagay sa sanlibutan, wala sa kanya ang pagmamahal ng Diyos. Wala sa kanya ang pagmamahal ng Ama, which is the saving love of God. If a person is nagpapakilalang Kristiyano pero nabubuhay siya para sa mga bagay sa sanlibutan na ito, yun ang kanyang buhay. Again, that is a picture of an unsaved person. We put it this way, ang hindi ligtas nabubuhay para sa mga bagay sa sanlibutan ito o para sa sanlibutan ito. Ang ligtas nabubuhay sa sanlibutan ito para sa Panginoon. And that makes a great difference. Iba yung dahilan. At ang isang hindi Kristiyano ay nagmamahal sa sanlibutan. Number 8, and dito tayo natapos noong nakaraan Wednesday sa atin home time in the Word, there will be a fellowship with other believers. A true Christian will be in fellowship with other believers, primarily in the context of the local church, and secondarily to all believers in the body of Christ. And that is not limited to a particular denomination, but all believers of the true gospel na kapatid sa Panginoon, na handoon yung pakikipag-fellowship, but primarily manifested in the context of the local church. And we gave five evidence sa bagay na ito. Number 1, biblical testimony of the early church. We looked at Acts chapter 2. Ang mga Kristiyano, mga unang naging Kristiyano doon sa Jerusalem nung time ng Pentecost. Una may 120, and then there were added unto them about 3,000 souls. And ang laging dinidiinan doon ni Luke ay they continued steadfastly. They were united. They were together. They're united in the apostles' doctrine. They're united in fellowship. They're united in prayer. At yun yung buhay ng mga Kristiyano dun sa unang panahon ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Number 2, the letters of the New Testament for churches. And we looked at the evidence na kung saan maraming mga sulat sa Bagong Tipan ang sinulat para sa mga lokal na iglesia, at ang purpose ay babasahin ito when the church is gathered together. At so ang punto pa rin na ito, ina-assume ng writer, particularly si Apostol Pablo, ina-assume niya when he wrote the book of Colossians, as we have read, or sa Thessalonica, ay ang mga Kristiyano ay magsasama-sama, at pag binasa yung letter niya, maririnig ng mga mananampalataya. Number 3, the one another passages. The one another passages, and we cited many one another passages, at it just shows us that Christians should be together with other believers. Andun yung fellowship. Then, number 4, the gifts of the Spirit. Ang mga kaloob ng Espiritu ng Panginoon. And all Christians, ang ayon sa 1 Corinthians chapter 12, ay binigyan ng kaloob para saan? Para sa kanyang sarili, buburuhin niya sa kanyang sarili lang. No, ginamit ito for the edification of the church, the edification of the fellow believers. So again, it is a life lived among believers. And lastly, yung warning passage sa Hebrews chapter 10, na kung saan nandun yung paalala, not forsaking the assembling of ourselves together. Balikin nga lang sa dali natin. Napakaganda ho noong passage sa Hebrews chapter 10. And it is a good reminder for us. Ang sabi ho ng writer ng Hebrews, na handoon yung ating
angkla ng ating pananampalataya. Verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. So that is the foundation of our faith, the gospel, the death and burial and resurrection of our Lord Jesus Christ, His payment for our sins. Because that is true and because He is mediating for us. Ano ho ang hamon? Meron tatlong let us. Let us draw nigh, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Number 2, let us hold fast, verse 23, in the profession of our faith. And then number 24, let us consider one another. You see, nahandoon sa dahil sa pananampalataya sa ebanghelyo, ang isa sa mga resulta nito, we must consider one another. That is, pay attention. That's word consider. Give attention to one another. So very much founded on the truth of the gospel. Hindi po pwedeng hindi. Kung ikaw ay nananampalataya, kung talagang si Jesus ay tagapamagitan mo, kung talagang ikaw ay naligtas ng dugo ni Kristo, let us consider one another. So again, ang buhay Kristiyano is not to be lived in isolation. Hindi tayo tinawag sa mamuhay sa monasteryo at doon lang mag-isa at walang ibang kasama. But we are called and put into one community ng mga mananampalataya at saan tayo ay maglilingkuran sa isa't isa. Now, hindi naman ibig sabihin yan na lahat ng Kristiyano mamundok tayo, doon lang tayo. No, we are also called to minister into the world, but doon yung ating pagtitipon-tipon and ministering and fellowshipping one to another. Again, the point is this: ang tunay na Kristiyano, nandun yung pakikisama. He joins himself with other believers and minister to them. So, that is number 8. Number 9, pumunta ko tayo sa pang-siyam. And as I've said, itong mga evidences na ito are intertwined or interlapping sa isa't isa, very much connected, as we have seen dun sa sanctification. It is manifested in practical daily life, and that is the walk. And makikita naman natin dito ngayon is it's another angle sa sanctification, and this is point number 9, ang ebidensya ng tunay na Kristiyano, ebidensya ng pagiging tunay na ligtas. There will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. Okay? And again, this is another way of saying it is a progress in sanctification. Pero gusto ko lang kung mas i-zero in sa dalawang napakahalagang punto ang bagay na ito. So, there will be an increasing manifestation of the Holy Spirit. Isang mahalagang katotohanan na meron ho tayo sa salita ng Diyos, ang bawat isang tunay na Kristiyano ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Again, it is the fulfillment of the new covenant promise ng Panginoon. I will give them my Spirit. Ibibigay niya sa atin ng kanyang Espiritu. Sinabi ng Panginoon yan. And yun yung fulfillment. So, buksan natin sa Ephesians chapter 1. Kailan nangyari ito? Nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 1. Simulan ho natin ang pagbasa sa verse number 13. In whom, and that pronoun whom, pertaining to Christ, verse 12, in whom ye also trusted, after that ye have heard the word of truth. And what is that word of truth? The gospel of your salvation. In whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So narito, the Holy Spirit is the Holy Spirit of promise. Ito yung banal na Spiritong ipinangako. At kailan ito pinangako? So we have read Ezekiel 36 verse 24, 25, 26. Andun yung pangako ng Panginoon ng banal na Spirito ibibigay niya sa atin, and the fulfillment of that is when we believed in the gospel of our Lord Jesus Christ. So tayo ay tinatakan ng banal na Espiritu, verse 14, Ephesians 1.
which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So, the point is this, ang bawat isang tunay na sumampalataya kay Kristo ay sineselyuhan. And in other passages, ay hindi naman masaselyo kung hindi sinabi ni Apostol Pablo na tumatahan ang banal na spirito sa mga mananampalataya. 1 Corinthians, Romans, buksan po natin. Romans chapter 8. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, verse 8. Romans chapter 8, verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. So these people in the flesh, pertaining to unsaved people, they cannot please God. And then verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Well, how can we say that we are in the Spirit? If so be that the Spirit of God dwelleth in you. So gusto ko lang puntuhin dito, ang pagiging in the Spirit ay hindi yung lumulutang ka, hindi yung nagpuproduce ka ng kung ano-anong sound na hindi naiintindihan, hindi yung bumubula yung bibig mo o maalulung ka o kung ano pa ang yung ginagawa. Ang pagiging in the Spirit is based on a truth. Ano yung truth? If so be that the Spirit of Christ dwelleth in you, ang sabi. Kung ang Espiritu ng Diyos, Spirit of God, dwelleth in you, kung ang banal na Spirit ng Panginoon ay nakatahan sa inyo. At paano nangyayari yun? Sa pamamagitan ng mananampalataya. At ang sabi pa nga ni Pablo, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung sino man ay hindi nagtataglay ng Espiritu ni Kristo, and that is the Holy Spirit, and he is none of his. Anong baptist man siya, kung hindi tumatahan sa kanyang banal na Espiritu, well, hindi siya kay Kristo. Kailan tumahan ng banal na Espiritu sa atin? Kailan tayo tinatakan ng banal na Espiritu? After that we have believed the gospel, the salvation of the truth regarding our salvation. Kaya nga ho, ang mga Kristiyano ay tinatawag na templo ng banal na Espiritu. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? So, nasa atin daw, nasa mga mananampalataya daw, ang Espiritu Santo ng Panginoon. He is in us. We are the temple of the Spirit of God. And ang sabi sa verse 24, ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. So, the point na atin lang binibigyan din dito is, every true believer is indwelt by the Holy Spirit of God. Okay? Ang bawat totoong Kristiyano, kung paano ang banal na Espiritu ay nakatahan kay Apostol Pablo, ganun din naman, nakatahan ang banal na Spirit ng Panginoon sa isang taong kanina lang naligtas. Okay? It's the same. It's just like security. Pareho ang seguridad ni Apostol Pablo at ng isang batang Kristiyano o ngayon pa lang naligtas. The same is also with the dwelling. Now, when it comes to the filling of the Holy Spirit, pag puno ng Banal na Espiritu, it's like assurance, magkakaiba ng antas or ng kalagayan. But again, the point is this, every true believer is indwelt by the Spirit of God. At through this indwelling presence, power and working of the Holy Spirit, a believer is continually sanctified. Sa pamamagitan ng nakatahang presensya, kapangyarihan at patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu sa isang taong kanyang tinatahanan, siya ay patuloy na magiging banal, patuloy na makuhubog sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi pa nga ng 1 John 4:13, hereby know we that we dwell in Him, and He in us,
because He hath given us of His Spirit. Nalalaman natin na tayo ay nakatahan sa Kanya at siya'y nasa atin, and that is speaking again of a saving relationship with Christ. Paano daw? Because He hath given us of His Spirit. So again, the presence and this presence of the Holy Spirit will be made known by His working and an increasing manifestation of the work of the Spirit. So, naandoon ang tuloy-tuloy na paggawa ng isang tunay na Kristiyano. And Apostle Paul said it in two passages in a very, very unmistakable way. Buksan natin sandali sa Romans chapter 8. Going back to Romans chapter 8. At sinabi na nga ho ni Apostol Pablo kanina, nabasa natin, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung wala sa kanyang banal na Spirit ni Kristo, ang Spirit ni Kristo, siya hindi sa kanya. And in this way, sinabi ulit yun ni Pablo sa Romans 8 verse number 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Again, let's pay attention to some of the words dito. Ang sabi ni Pablo, for as many, kung gaano karami lang, yun lang. For as many as what? Are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yung kung gaano karami ang pinangungunahan ng Espiritu Santo ng Panginoon, sila ang mga anak ng Diyos. And if I may put the word, sila lamang ang mga anak ng Diyos. Ang totoong Kristiyano ay tinatahanan ng banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu na nakatahan ay hindi inactive but active, and He leads the believer. Siya ay nangunguna, ang pinangungunahan niya ang mananampalataya. And babalik tayo sa passage nito because in this passage na sinabi ni Apostol Pablo na pinangungunahan ng banal na Espiritu ang isang mananampalataya, ay dito natin makikita ang isa sa mga paraan kung saan pinangungunahan ng Espiritu ng Panginoon ng isang Kristiyano. And that is to mortify indwelling sin. Kapagpatay sa mga nakatahang kasalanan. Pero bago yun, pupunta naman tayo sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse number 18. Galatians chapter 5 verse 18. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Galatians chapter 5 verse 18. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon ho dito, ayan nang makita ko muna, ito na. Nasabi, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Kung ikaw naman ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, ikaw ay wala na sa ilalim ng kautusan. Hindi ito verse to be antinomian or to prove antinomianism, or that is to be against law. Anti, against, nomianism, nomos, meaning law. Hindi tayo anti-law. We are under grace and no longer under the law. No need to obey the law. Hindi yun. We are still commanded to obey God's law. Not the ceremonial laws, but yung mga moral laws ng ating Panginoon. Again, that's a different topic for a different time. Pero hindi ito ang pinupunto ni Apostol Pablo nung sinabi niya sa verse 18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Ano ba yung konteksto nito? Ano ba yung sinasabi ni Pablo na ye are not under the law? If we will remember, ang book of Galatians ay sinulat ni Pablo primarily to fight against those who are perverting the gospel. Andun yung matalim niyang salita sa Galatians chapter 1, simula sa verse 6 hanggang verse 9. And I tell you, if anyone preach any other gospel than we have preached unto you, let him be accursed. So, hindi pwedeng paglaruan, hindi pwedeng katikutin, dagdagan, bawasan, i-reinvent ang gospel. No. We must be faithful to the gospel of Christ. So, nandoon ang pagiging mahigpit pagdating sa ebanghelyo, sapagkat merong mga nagsusubok, merong mga nasa labas nagsusubok pilipitin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Primarily sa context ng Galatians is through
adding works of the law, adding circumcision, adding obedience to other parts of the law. That's why ganun na lamang ang matinding salita ni Apostol Pablo, at ang sabi niya sa Galatians chapter 5, verse number 3. For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. So again, this just shows na hindi pwedeng paghaluin ang law-keeping or good works with God's saving grace. Hindi pwedeng a mixture of both, or 50-50 or 70-30. No. Hindi po pwede. It is all grace. Kung hinaluan mo ng works, then it's no more grace but of works, sabi sa Romans. Nevertheless, ang sabi ho dito ng ating ni Apostol Pablo, andun na yung kanyang paalala sa mga Kristiyano laban sa mga nagsusubok i-pervert ang gospel from the outside, pero meron ding labanan from the inside. Ano naman ito? Ito naman yung merong mga nagsusubok maghalo sa kautusan, meron namang mga nagsusubok abusuhin ang ebanghelyo. Kung meron nagsusubok pilipitin ang ebanghelyo, may nagsusubok abusuhin ang ebanghelyo. Kaya ganun na lamang ang paalala ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse number 13. Ang sabi niya ay ito: For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So, tayo ay pinalaya na kay Kristo, pero huwag daw gamitin itong kalayaan na ito as an occasion to the flesh, or an occasion to the flesh, to obey the lust of the flesh, to obey the sin na gusto ng pita ng laman, mamuhay sa karnal na paraan. And by the way, this is the attack against Christianity. For more than 400 years, in the time of the Reformation, ang tigas na birada ng Roman Catholic Church, ang mga reformers, kapag sinabing salvation is by grace alone, it will lead to a very wicked life. Well, ligtas ka na pala, biyaya lang pala di kahit ano na ang gawin ko. Well, that is exactly the opposite. Dahil ang totoong niligtas ng Panginoon ay lalakad sang-ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu. At narito nga ang sagot ni Apostol Pablo sa mga tao na inaabuso ang katotohanan ito, ay huwag daw abusuhin ang kalayaan na meron tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sagot ay ito: a true saved person will not do that. Why? Because he is indwelt by the Holy Spirit of God. And what will be the difference? What will be the difference? There will be an increasing work, or there will be an increasing manifestation of the fruit of the Spirit. And guess what? Tingnan natin. Tingnan muna natin dito sa verse number 19. Now, the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. And all this, sa verse number 19, is more on immorality, sexual sins na very rampant sa panahon na yon nila Apostol pa. Even sa panahon natin ngayon, ay very rampant ang sexual sin. At ang iba ay ginagamit na palusot ang ebanghelyo. Number 20, verse 20, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Again, hindi ito pinurpose ni Apostol Pablo to give an exhaustive list of sins. Huwag nating sabihin, ay wala dyan yung kasalanan ko. Well, it's under such like. Hindi to exhaustive list ng mga kasalanan, pero pinupunto rito ni Pablo, ito yung mga gawa ng laman.
Hindi ito gawa ng banal na spirito. Ang punto ito, kung talagang nasa iyo ang banal na spirito ng Panginoon, kung talagang ikaw ay justified by faith, hindi ka lalakad sang-ayon sa ganitong kaparaanan, sapagkat ang sabi niya, verse 21, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Again, if whatever your claim of grace or claim of the gospel is, gano'n man katindi yung claim mo, but if you're living in this sin, you will not inherit the kingdom of God. So, hindi pwedeng gawing lisensya na, oy, ligtas na ako kahit anong gawin ko. No. Actually, yung ganong kaisipan ay kaisipan ng hindi mananampalataya. Pero, bakit hindi uubra? Bakit hindi mangyayari ito sa isang tunay na Kristiyano? I'm not saying na hindi pwedeng mahulog sa kasalanan ng isang Kristiyano, and we have established it before na yes, pwedeng mahulog at nahuhulog ang Kristiyano sa kasalanan, pero hindi namumuhay dito. At ang sabi ho ni Pablo ay ito, ano naman ang makikita sa isang mananampalataya? But the fruit of the Spirit. And take note of that word, fruit, hindi fruits. Hindi ito mga bunga, kung hindi ito ang bunga. In other words of saying it, this is the work of the Spirit. Pag ang banal na Spirito ay present sa isang Kristiyano, hindi pwedeng sapagkat ang banal na Spirito ay present sa isang Kristiyano at siya ay aktibo sa isang Kristiyano, makikita ang mga gawa ng banal na Spirito. Ito yung bunga. Just to give an analogy, para bang isang bahay na walang nakatira, talagang puno ng agiw, napakadumi, na talagang umaakyat na yung iba't ibang mga damo, matalahib na, butas-butas ang bintana, talaga naman napakabaho, ginawang tapunan ng basura, walang nakatira. Pero kapag may tumira na doon, nakikita natin, oy, may ilaw, unti-unting nalilinis, unti-unting nahahawan ang paligid, dahil yun yung bunga, resulta ng may tumira. At ganun din sa isang Kristiyano, sa kanyang buhay na nabubuhay sa sanlibutan, sa kanyang buhay na isang makasalanan, kapag nandiyan at siya'y sumampalataya, tinahan ng banal na Espiritu, handoon ang kilos, ang gawa, ang bunga ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. At ano ang bunga ng banal na Espiritu? In contrast to all those sinfulness, ito yung bunga, or if we can even say the works of the Spirit sa isang Kristiyano. There will be love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, or mas better translated sigurong faithfulness. It produces faithfulness, meekness, temperance. Against such, there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Anong binibigyan diin dito ni Pablo? If you are saying you have the Spirit of God, you should walk according to the Spirit of God. And ito ay nag-i-increase, tumitindi, dumadami, mas lalong nakikita sa buhay ng mananampalataya. So this is one aspect na ang isang tunay na Kristiyano ay tinatahanan ng banal na Espiritu, at ang kilos o gawa ng banal na Espiritu ay lalo at lalo, patuloy at patuloy na makikita sa kanyang buhay. Ibig sabihin, this fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, and all, will increase in the believer's life. Another way of saying it, ang isang Kristiyano will increase in holiness, will increase with godly attitude, will increase. Again, hindi perfect. Take note, not perfect, but increasing. So, may makikita pa rin tayong kulang, sapagkat hindi pa rin perfecto. Pero, lumalago. So, this is the positive direction. A true believer is indwelt by the Spirit of God. At ang banal na Espiritu ay aktibo at gumagawa, at ang bunga ay
dumadami, umuunlad sa buhay ng isang mananampalataya. Lord willing, next time, tinan natin yung kabilang direksyon na kung saan ang isang pinangungunahan, tinatahan ng banal na Espiritu ay pinapatay ang mga nakatahang kasalanan. And again, these are, simply put, the two directions of sanctification. One direction is away from sin towards holiness. Andun yung mortification and andun yung paglago sa kabanalan. At ito ay ebidensya ng tunay na Kristiyano. Again, take note, balikan natin yung sinabi ho ni Pablo, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Anyway, nakalimutan ko ipaliwanag yun, not under the law. Ibig sabihin na not under the law, hindi nagsasabing hindi mo na kailangang sundin even the moral commands of God, kundi you're not under the demand of the law and the curse of the law. At ang demand ng law is perfect obedience in all of the law, and if you do not do that, you are under punishment or under the curse of the law. At yung sumpa ng Diyos ay nahandog sa mga hindi tutupad. And we are led by the Spirit of God. We are no longer under the law. The punishment and curse of the law, that means we are saved. Well, paano makikita yon? Ano ang manifestasyon nun sa buhay ng Kristiyano? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, and against such, there is no law. Makikita yun sa buhay natin. I was tempted na isa-isahin ito, but as I've said, pinag-aralan natin ito sa atin hong Sunday school, and I would like to encourage you kung sakali, if you can try to get some materials and study deeper. Anong ibig sabihin itong love, joy, peace, long-suffering? Ito'y bunga ng banal na Espiritu. Again, hindi ito mga bagay na innate sa atin, na natural kang mapagmahal, natural kang temperate, no. These are workings of the Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. At lumalago tayo dito. Again, sa buhay ng isang Kristiyano, makikita ito. Let me ask the question. Do you see? Is there an evidence of the working of the Holy Spirit sa iyong buhay? May nakikita ka ba? May ebidensya ba ng gawa ng banal na Espiritu sa buhay mo? Nandun ba ang gawa ng banal na Espiritu nagpuproduce ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapatiran, pagmamahal sa mga banal na bagay, puproduce ng joy? Again, hindi lang ito basta katuwaan sa mga makamundong bagay, kung hindi kagalakan sa mga spiritual, mabubuting bagay ng Panginoon. There is that peace, mayroong kapayapaan, sa kakaibang may kapayapaan ka sa Diyos, at may kapayapaan galing sa Panginoon, long-suffering, mapagtiis, there is gentleness, or in other translation, meekness, that is power under control, that is, there is goodness, kabutihan, meron bang lumalabas na kabutihan sa iyong buhay, or faith, or faithfulness, katapatan sa Panginoon, sa mga katotohanan ng Diyos, meekness, and temperance. And temperance is self-control. Ano yung self-control? Ito ba ay meron at lumalago sa buhay natin? Ang isang tunay na Kristiyano ay tinatahanan ng banal na Espiritu, at yung manifestasyon o gawa ng banal na Espiritu ay makikita at tuloy-tuloy nalalago sa kanyang buhay. Nawa ay ang mga katotohanan ito ay humamon sa atin. Una, kung tayo ay mananampalataya, na magpursige, hingin sa Panginoon na tayo tulungan upang patuloy na lumago sa mga ito. At kung sakali naman, ang pag-aaral ngayong gabi ay na-reveal sa iyo, Brother Paul, dito sa siyam na ito na mga marka, bihira, palyado, or nakita mo na hindi ka tunay naman ng palataya. Salamat sa Diyos na ikaw ay naalis sa isang maling kaisipan tungkol sa iyong kalagayan. At nawa ito'y magtulak sa iyo na tunay na magsisi at sumampalataya kay Kristo na tagapagligtas. Nawa
tayo ho ay patuloy na gabayan ng salita ng Diyos. Patuloy na mahamon sa atin hong pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Again, reminder po, tagataas ng ating time in the Word ngayon ay magkakaroon tayo ng online prayer meeting. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa pagtuturo mo, sa paalala mo. Panginoon, hindi namin kayang saidin, hindi maabot ng aming mga kaisipan ang napakadakilang katotohanan ng iyong banal na Espiritu ay nakatahan sa amin. Panginoon, buksan mo pa ang aming mga mata. Dagdagan mo pa ang aming kaalaman. Tulungan mo pa kami sa mas malalim na pagkaunawa ang katotohanan ito. Ang banal na Espiritu ay nakatahan sa amin. At siya ay hindi tahimik. At siya ay hindi walang ginagawa, kundi aktibong kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. O Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa aming kakuparan sa kabanalan. Kakuparan sa pagmamahal. Napakakupad namin sa paglago. Patawad po, Panginoon. At Lord, salamat po sapagkat hindi kami aasa lang sa aming sariling lakas. Sa aming sariling sipag o lakas ng pananampalataya. Kundi, Panginoon, manggagaling pa rin ang aming pag-asa sa katotohanan na nakatahan sa amin ng banal na Espiritu. At siya ang gumagawa sa amin. O Panginoon, salamat po. Ito naway maging pag-asa, comfort, kalakasan ng iyong mga anak na magpatuloy, magpursige sa kabanalan. Dahil nakatahan sa amin ang iyong Espiritu Santo. And Lord, we ask for your mercy. Kung meron man sa mga pag-aaral na ito na pinakita mo ang kanyang kalagayan, na siya'y wala kay Kristo. Mahabag ka po, Panginoon. Ikaw lamang nakapagbubukas ng mga puso. Totoong sinabi ni Jesus, walang sino mang makakalapit sa Kanya kung hindi mo ipagkakaloob. Maawa ka po nawa, Panginoon. Buksan mo ang Kanyang mga mata, bigyan mo siya ng pananampalataya. Iligtas mo po ang Kanyang kaluluwa. Salamat po sa iyong mga salita na aming tungtungan, na aming kaaliwan, na aming kagalakan. Salamat po. Gawin mo kami sa patuloy maging sa aming sama-samang pananalangin. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat at nawa sa atin ng prayer time maya-maya ay magkasama-sama po tayo. Wait for the link sa ating mga group chats in ating sa Facebook group. God bless po. Ingat po tayong lahat. Magandang gabi.